Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Napakagandang episode natin ngayon dahil dito ipapaliwanag ni PMC Pinoy Mystery Channel ang talagang kahulugan ng taripa at paano ito nag-function, paano pinabagsak ng taripa ni Donald Trump ang ekonomiya ng China na sinasabing pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Kaya ito ang video atin muna panoorin bago tayo magbigay ng reaksyon, courtesy ng PMC Pinoy Mystery Channel. Pasok ng buwan ng Abril, isang makasaysayang aksyon ng ginawa ng Pangulo ng Amerika hinggil sa kalakal nila sa iba't ibang bansa. Nagpatong ito ng tinawag na reciprocal tariff laban sa mga produktong papasok sa Amerika o sa mga ini-import nila. Ito ay upang mabalanse ang trade. Isang bahagi ito ng isinusulong na Make America Great Again. Nais ng administrasyon na maibalik ang mga pagawaan sa US, mga pabrika na nagsipuntahan sa ibang bansa. Kung magagawa ito ng maayos, maraming Amerikano ang mabibigyan ng trabaho. Imbis na pinakamalaking consumer ang bansa, magiging producer din ito at babalik ang Made in America. Ito ang maganda mga kababayan dahil sa nawawala na ang Made in America eh. Diba noon ang binibili natin ng mga sapatos, ang Nike ay Made in US, ang Puma ay Made in US, Reebok, Made in England at kung ano-ano pang Made in UK, Japan at Amerika. Ngayon dahil sa ito palang teknik ng China para lumago ang kanilang ekonomiya ay tatanggap sila ng napakamura at napakababa na serbisyo or labor. Ang mga trabahante nila ay magtatrabaho na napakababa ng sweldo para doon ilalagay ng Amerika, ng UK at ng iba pang bansa sa Europa ang kanilang mga kumpanya. Ilalagay na sa China. Kaya lahat ng kahit mga cellphone natin na designed in America, katulad ng Apple, designed yan ay pumanaw na genius, di ba? Isang Amerikano. Pero ang nakikinabang sa disenyo ng Apple na cellphone ay mga inchik kasi made in China na eh. Pero maganda ang pagkagawa dahil design nga in America. Katulad din sa relo na yung relo na Swatch, di ba? Made in Switzerland, pero meron ng pagawaan ng Swatch sa China. Kaya ang itong mga made to last, katulad ng itong mga produkto ng Germany na made to last, ang iba na mga kumpanya ay doon nagtayo sa China. Kaya ang China, napakaraming pabrika ang China na foreign investors, kaya biglang lumago kagad ang ekonomiya ng China at nagiging mayaman ito. Dahil nga napakamura ng kanilang serbisyo. Mantakin nyo naman, di ba? Ang cellphone pala doon na Android ay $10 lang eh. Kung doon ka bibili sa China. Kaya yung nakikita nyo sa Alibaba na dusina-dusina pero ang mura-mura, di ba? Totoo pala yan, mga kababayan. Pero ngayon, dahil sa gusto na ni Donald Trump na America will be great again, ay magiging producer ng Amerika. Diyan ang mga pagawaan babalik na sa Amerika. Dahil kung doon ilagay sa China ay malaki ang tariff na ibibigay ng US pagpasok ng produkto dito sa Amerika. Kaya mapilitan ang mga negosyante na babalik sa Amerika at doon magtayo ng kanilang pabrika. Okay, so napaka-genius move ni Donald Trump. Balik tayo sa ating balita. Kung hindi ka pamilyar sa mga detalye ng taripa na pinag-aawayan ng China at Amerika ngayon, ito ay ang buwis na ipapatong ng pamahalaan sa mga produktong papasok sa kanilang bansa. At ang magbabayad ng nasabing buwis ay yun ding mga kumpanya sa bansa na mag-i-import ng produkto. Halimbawa, kung meron kang tindahan at ang binebenta mo ay galing sa China, bukod sa binabayaran mong presyo para i-import yung produkto, magbabayad ka pa ng taripa sa gobyerno mo. Kung ang taripa ay 10%, ibig sabihin, 10% ng presyo ang ibibigay mo sa pamahalaan. Kung 100 piso ang halaga ng aangkatin mula sa China, ibig sabihin, 10 piso ang singil sa iyo na buwis. Iyan ang taripa. Bagamat mga kumpanya sa bansa ang magbabayad ng taripa, ito ay upang higpitan ang pagbili ng produktong galing ng abroad
at para din hikayatin na bumili ng produktong gawa sa kanilang bansa. Sinabi ni Trump na ito ay reciprocal tariff o katumbas na buwis. Dahil ayon sa ministry, lugi ang Amerika sa kalakal ng China. Mas maraming binibili ang Amerika mula China kumpara sa binibili ng China mula Amerika. Ito yung trade deficit. Base sa United States Trade Representative, noong isang taon 2024, ang produktong binili ng China mula Amerika ay nagkakahalaga lang ng $143.5 billion kumpara sa produktong binili ng mga kano mula China na nagkakahalaga ng $438.9 billion. Naku, grabe ang layo-layo ng deficit no. Halos times 4 eh. Kaya luging-lugi talaga ang Amerika dahil ang binibili ng China sa Amerika ay kukunti lang, 1/4 lang sa binili ng Amerika sa China. Ang ini-import ng Amerika sa China ay napakalaking napakarami at napakalaking halaga, di ba? So luging-lugi kaya dito sa move ni Donald Trump na tariff war ay dito babalik ang paggawaan ng lahat sa Amerika. Kung ano man ang nandiyan sa China ngayon na paggawaan na galing sa Amerika ay magsara na yan at babalik yan sa Amerika kasi 145% na tariff. So sumobra na sa totoong halaga, di ba? Ang totoong halaga ay 100% lang 100% tax. 145 na. Sumobra na. Kaya hindi pwede. Balik na doon sa Amerika. So sa ganitong galaw, America will be great again. Tulad noong high school pa ako, ang binibili talaga, katulad ng t-shirt, di ba? Yung t-shirt na Hanes or Hanes, di ba? Fruit of the Loom, Levi's jeans, mga original yun Ngayon ng Levi's made in China, nabibili na lang 300 pesos. Grabe naman yan. Yung original, 5,000 Tapos yung mga Ray-Ban, ang mga Ray-Ban, 9,000 sa original, Bose and Lom. Pagdating sa China, ay 300 lang pesos. Grabe, lugi talaga ang Amerika dyan. Ang Amerika ang gumawa ng trademark. Ang nagkikinabang ay ang China dahil sa mga imitation, mga replika. Katulad ng mga signature bags, di ba? Yung mga Hermes na bags, at kung ano-ano pa, mga Louis Vuitton, ay kinopyan na rin ng China. Kaya, luging-lugi ang Europa at Amerika. Kaya tamang-tama lang itong tariff, reciprocal tariff ni Donald Trump. What a genius move para babagsak ang China. Wala pang ginamit na missile Wala pang bombahan, wala pang pag-atake, di ba? Iyakan na ang China. Ano pa nga lang, di ba? Tariff war lang sa tax lang sa mga produkto ay wala na. Iyakan na lahat. Lalo na kapag gera, di ba? Kapag gera na, ay wala talaga, walang binatbat ng China dahil sa ekonomiya pa nga lang. Tariff war ay bagsak na sila Iyakan na. Kaya mayroong nagsabi na sikreto lang daw ang usapan ni Xi Jinping at Donald Trump. Off the record, off the camera, ang kanilang usapan dito, trade deal sa itong tariff war. Siyempre, luluhod yan si Xi Jinping. Kasi sabi ni Xi Jinping sa kanyang propaganda na never kneel down to a bully. Yung palabas natin kahapon na video. Never kneel down, hindi daw luluhod sila sa bully. Sino bang bully? Ang China ang bully. Ngayon, kung sasabihin nila na binubuli sila ng Amerika, ibig sabihin, mga duwag sila kasi binubuli sila. Di ba, mga Mongoloid Di ba, binubuli ang mga Mongoloid sa school ng kabataan. So, ganun din yan. Sa China, binubuli sila ng Amerika. Ibig sabihin, hindi talaga sila matapang. At wala talagang takot sa kanila. Hindi takot ang Amerika, kaya binubuli sila. Ang Pilipinas lang ang kaya bulihin ng China. Pero pagdating sa Amerika, ang China ay nagiging bantamweight. Ang Amerika ay heavyweight. So, ganyan yung comparison yan. Okay, balik tayo sa video courtesy ni PMC. Halos triple ang laki. Ang gusto ng administrasyon ay ibalanse ang trade deficit sa kalakal ng mga komunista. Dahil nga dito, pinatungan ni Trump ng 145% na taripa ang mga produkto
mula China. Ayan. Hindi lamang para maging balanse ang trade, para din maengganyo ang mga kumpanya sa Amerika na magpatayo ng mga pagawaan at pabrika sa loob ng bansa. Kesa nga naman bumili pa sila sa China na napakataas ng babayarang buwis kung sa bansa nila gagawin ang mga produkto, mas uunlad ang Estados Unidos. Ito yung sinasabi nilang Make America Wealthy Again. Ang hindi alam ng marami ay, Amerika ang pinakamalaking consumer country o gumagastos na customer ng mga produkto sa buong mundo. At diyan kumikita ang mga komunista. Base sa Visual Capitalist na noong taong 2023, gumastos ang buong Amerika ng $19 trillion sa mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Limpak-limpak na salapi ang napagkakakitaan sa mga Amerikano. Kaya kung gusto mong kumita ng malaking kwarta, Amerika ang iyong punteriyahin. Nang nagbagsak ng reciprocal tariff si Trump sa mga produkto mula ibang bansa, medyo nabahala ang mga gobyerno. Dahil maraming bansa ang kumikita sa pagbenta ng kanilang produkto papasok sa Estados Unidos, lalo na ang China. Kung magkakaroon ng mataas na taripa ang kanilang mga produkto, hihina ang kanilang kita. Maaapektuhan ang kanilang ekonomiya. Kaya maraming nakipagkasundo kay Trump. Pero hindi lahat. Ilang bansa ang nakikipag-ugnayan sa Estados Unidos upang magsulong ng magandang trade deal para hindi tumaas ang presyo ng mga produkto. Kasama sa mga bansa ay yung mga taga-Europa, ang India, Japan at marami pang iba. Pero hindi lahat ay gustong makipagkasundo. Isa na dito ang China. Sa makatuwid, nagpakitang gilas pa ang Partido Komunista. Ito totoo yan. Ang totoo naman talaga niyan ay magipagsundo si Xi Jinping. Ang problema ngayon, dahil gumawa si Xi Jinping ng propaganda na hindi daw sila luluhod sa Amerika at sila na daw ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo, pinakamagandang ekonomiya, number 1 economy in the world. Yun ang propaganda ni Xi Jinping, kaya hindi siya luluhod sa Amerika, hindi magipag-deal dahil pagtatawanan siya ng mga mamamayan sa China dahil naniniwala sa kanya ang mga Chinese. Ngayon, kung makipag-deal siya kay Trump, ibig sabihin mahinang klaseng pangulo si Xi Jinping, which is talagang mahina naman yan. Pinalakas lang siya sa propaganda sa mga video. Kaya dito siya nagkamali. Dapat katulad ng Europe, ng Pilipinas, di ba, ng Japan at iba pang bansa ay pumayag na sa ganung deal ni Donald Trump. Pwede namang tawagan si Donald Trump at hihingi ng mas mababa na tariff, 'di ba? Na taripa. Katulad sa Pilipinas, binigyan lang tayo ng mababa na taripa, nasa ano lang yata? 35% lang yata sa mga produkto natin na inaangkat ng Amerika. Ano namang produkto ang inaangkat ng Amerika sa atin, 'di ba? Siguro Cupra, yung oil, umaangkat din sila ng ganyan, mga Ratans, 'di ba? Native products. Wala naman tayong talaga, bakal, okay, yung steel. Kumukuha din ng Amerika sa atin 'yan. Kaya ang China, kapag ganito sila ka-arugante, ay talagang babagsak ang ekonomiya. 90 days pa lang 100 days pa lang sa pag-upo ni Donald Trump. Siguro sa araw na ito ika 110 days sa pagiging pangulo ni Trump. Ay umaaray na ang China arugoy. Gumaganyan na si Jinping 'Di ba? Aray, naku po. Ayan. Sakit-sakit, 'di ba? 90 days pa lang 'yan nang ibagsak ni Donald Trump ang taripa na 145%. Ay tumikluhod kaagad ang lahat ng mga negosyante sa China. Ngayon, ang problema, kung yung mga Chinese talaga ang may-ari ng kumpanya, yun talaga, iyakan talaga sila. Kasi sinong bibili sa China? Walang bibili sa China. Kasi ang mga kumpanya na yan nagawa ng inchik, export ang nila, diyan ini-export nila ang produkto nila. At ang buyer nila, number 1 buyer ay Amerika. Katulad ng textile, di ba? Number 1 sila sa textile, sa porcelain.
ang consumer niya ay Amerika. Nag-i-export sila ngayon. Ang kanilang ginawa ng mga Christmas tree, katulad nung napakaraming Christmas tree, di ba? At kinansil ng Amerika ang order ng Christmas tree dahil ang mahal-mahal na. Mahal ang babayaran sa taripa. Sobra sa presyo ng kinuha. Kaya ikinansil. Anong nangyari sa mga Christmas tree? Wala. Hindi naman yan binibili ng mga inchik eh. Lalo na ang mga inchik ngayon sa China ay nagtitipid dahil nga nasa ano sila, bagsak ang ekonomiya, wala silang mga trabaho kasi sarado ang mga kumpanya ng mga foreigners. At kahit yung mga local nila na company ay wala na rin isisweldo. Kaya ang nangyari sa China ngayon ay nagtitipid ang lahat ng tao. Kaya sinong bibili ng mga produkto na hindi na i-deliver sa Amerika? Walang bibili. Kaya ang mangyari niyan ay mapupunja yan, magkasira-sira, di ba? Kung gulay yan o vegetable, malalanta ang mga yan. At mag-expire ang karamihan yan. At kakainin, ngat-ngatin ng daga. Kaya yan ay instant karma. Kapag magpatuloy ang tariff war, magiging 200 days, magpatuloy yan hanggang Hunyo, ay wala na talaga ang China. Kapag aabot pa ng Hunyo na hindi magipag-deal ang China sa Amerika, ay wala na talagang bibili. Katulad ng magbenta ka ng isda, di ba, sa palengke. Meron kang 100 kilos na isda. Ngayon, walang bumili sa isda mo. Ang ginawa mo ay nilagay mo sa freezer. Kaya kinabukasan ay pwede pa rin ibenta mo dahil naka-freeze ang isda. Ngayon sa pangatlo, pang-apat mo na pag-freeze sa isda ay masisira na ang isda. Kahit naka-freeze yan, ang isda masisira na, sobra ng tagal na ng panahon. Katulad din yan ng produkto ng China, masisira talaga. Kahit yung mga electric cars, electric motors, electric scooters, electric bike, ang mga yan ay masisira yan. Sabihin natin 6 months na hindi na i-deliver sa Amerika at Europe. Ay wala na. Sira na, di ba? Mga kababayan, kaya talo ang China dito. Alright, tapusin natin ang video courtesy sa atin ng PMC Pinoy Mystery Channel. Napalihim na umuurong ang China sa sinabi nilang higanting 125% na taripa. Kasama dito yung mga semiconductor na binibili nila sa Amerika para sa abanseng kagamitan. Hindi ito inanunsyo ng mga komunista. Bagamat merong hindi sinali si Trump sa taripa, ito ay inanunsyo sa publiko at alam ng lahat na may exemption. Pero ang China, hindi nila pinaalam. Mukha lang palang tit for tat ang ginagawang paghihiganti. Pero hindi naman pala. Yung sinumpang "we will fight to the end" ng China ay salita lang. Bagkus, umuurong pala ang mga komunista ng palihim. Anong aral ang mapupulot dito? Ang gantihan ng Amerika at China sa taripa ay nakababahala. Habang nakikipag-areglo kay Trump yung ibang bansa, ginantihan ito ng mga komunista ng harapan kuno, ng buong katapangan daw, nang di umano walang kinatatakutan, at sumumpang "we will fight to the end." Pero sa likod ng pakitang gilas, umuurong pala ang mga komunista ng palihim. Yung 125% na buwis na ipapatong sa mga produktong made in America ay para lang sa iilang produktong hindi nila kailangan. Mabunganga, pero tunganga. Hindi batangsag nila. Marami ang matapang sa bilang. Ngunit yung buong loob ay kulang. Yan ang buong katotohanan, mga kababayan, tungkol sa China. Na magaling talaga sila gumawa ng mga kwento, ng mga propaganda na sila ay magaling, pero palihim na umuurong pala. Takot eh. Sino ba namang hindi matatakot? Kung babagsak ang ekonomiya, wala nang bibili. Hindi na maibenta yung kanilang produkto, nalalata na, di ba? Kinakalawang na. Masisira na, di ba? Katulad ng mga nila, electric bikes at electric cars, di ba? Mahal yan eh. Tapos masisira yan kapag na-istambay yan ng isang taon, sira na yan. Wala nang bibili kasi kinakalawang na. Kaya dapat talaga magipag-deal sila kay Donald Trump na babaan yung taripa. Ngayon,
papayag si Donald Trump dyan basta merong makukuha si Trump. Diba? At isa na dyan, sigurado na kanyang ibigay na kondisyonis ay ang WPS. Kasi interesado si Trump sa WPS kasi merong miminahin dyan, di ba? Siguradong ganyan na kasama yan sa deal na wag nang magano diyan ang China, maghari-harian sa WPS at ibigay na yan sa Pilipinas. So kaya hati-hati sila diyan sa Pilipinas at China sa WPS. Idaan sa usapan, di ba? Kasi ang Amerika ay nandyan eh. Nakatingin lang at interesado din ang Amerika diyan sa WPS. Pero okay na rin ang Amerika dahil hatian naman tayo at hindi aangkinin ng Amerika ang mga isla diyan, kundi magmimina lang sila. Drill baby drill. Yun nga ang sabi ni Trump na babarinahin niyang WPS para makuha yung mga reserva diyan na langis. Which is hindi talaga natin kaya minahin yan kasi napakalalim. Tanging Amerika lang ang kayang magmina diyan. Okay, so ako'y magpaalam na mga kababayan. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At sa aking mga followers, maraming salamat at ingat kayong lahat.